Ayaw na. Shout out kay Sir Bert. Ay, pinalaki ako ng maayos ng magulang ko, mga boss. Yun naman kasama naman talaga sa negosyo ang ganyang mga sistema. So, inaamin ko rin naman mga boss, meron din naman akong pagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Tapos, kayo na bahala umusga sa akin. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasapan na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin mga kahombre ko ang the biggest to longest ever na tinatawanan pa ho ang kulungan. Kaso lang mga kahombre ko, ang tawa ni AC Boy Garage dito yung tawang pag meron lang nagre-record na video through his cellphone mga kahombre ko. Kaso for sure, mamayang gabi, ngal-ngal yan. Kasi alam nyo, sa kulungan kasi mga kahombre ko, it's all fun and games. Hanggat sa biglang mag-kick in sa'yo na, kawawa na ako. Nakakulong ako dito, wala akong magawa. Nakikita ko lang, puro kisame lang, puro walls lang. Tas malamig na bakal lang, alam mo yun, humid pa. Wala pang makain, mukha pang tolongge sa pagkakahiga. Naku mga kahombre ko, pag yan na-feel mo na, Boy AC Garage, which sigurado na-feel mo na yan. Kasi I think 1 week ka na, di ba? Akala mo, hindi ko alam Ngayon ko lang dilabas kasi talaga may pruweba na. Eto naman video na to, bahala na kayo. Aray mo. Kung paano to nag-surface, hindi ko rin alam. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan, mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman, ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Sa huling video, tinalakay natin ang naging buyer ni Boy AC Garage na nagreklamo laban sa kanya sa isang programa. Mga kahombre ko, alam nyo na yan. Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya. Bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Magaling siya magano kaya... Nahikayat ka. Oo, namumurahan ako. Namumurahan ka ng sasakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Doon sa sasakyan na inyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k, sir. Tapos, nag-usap kami na June 15, ibibigay ko sa kanya yung kukulang ko Okay. na 150. Ay? Kinuusap niyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction. Sana mabawi ko yung aking down payment. Oo, kinausap ko po siya nung June 14 po. Ano ang naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw? Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan, hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan, hindi mo na ilabas. Nalaman din natin na walang business permit si Boy AC Garage sa kanyang garahe, mga kahombre ko, o sa kanyang buy and sell na negosyo, mga kahombre ko, which napakamaliho, mga kahombre ko. Huwag niyong gagayahin yan para sa mga negosyante. Kaso lang, Sir, bali nagkaroon kami ng inspection na aming Okay. bibelo at napagalaman po namin na wala po silang business permit. Yung AC Garage, opo. Napagalaman po namin na wala po silang business permit. ayon ho yan sa legal office ng General Trias Cavite, mga kahombre ko. Hindi ho invento yan na wala siyang business permit. Talaga hong wala siyang business permit. Wala namang kulong yan. Meron dyan penalty. Kaso lang, sobrang angas ni Boy AC Garage. Ito ho ang sagot niya tungkol sa alegasyon na ito. Bigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw para magpaliwanag kung Yeah. bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, nag-reply naman sa AC Garage. Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Pero matalino pa rin. Ayaw na. Shout out kay Mag-ingat ka palagi. Yan. Geng, geng. Grabe mga kahombre ko, makikita
makikita ho natin dito ang wasari at garantisabog na buhay ni Boy AC Garage, mga kahombre ko. Aray mo! Wasari ho ang kamalasan sa buhay niya, mga kahombre ko, ha. Wala hong aircon dito, napakatindi talaga ni Boy AC. Ngunit, gayon pa man, nagagawa niya pa rin magpakaswag. Siyempre, Boy AC yan Geng. Geng. Ang saya! Ang saya-saya! Kaso lang, ang tanong, pagkatapos kaya nung video nito, masaya pa kaya kapag tipong nagkikik na? Bakit ako nasa loob? Wala na akong liberty or freedom sa buhay ko. Bakit ganito ang ginawa sa akin ng buong Pilipinas? Hanggang sa maalala ako ni Boy AC Garage. Makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Yang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Alam mo, makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Ang lulupit ng mga nasa gasaan ko. Pero, yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Ha? Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Yang kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Ha? Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ha? Ako yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Diba? Kami nga ni Norman walang iwanan eh. Siya mismo may sabi niyan sa akin, ha? Ikaw pa kaya? Diba idol mo nga ako? Kay Makagago, big shoutout din sa'yo, idol. Talagang matagal ko na pinapanood yan. Di wala rin tayong iwanan. Ganun talaga ang buhay, di ba? Idol ko pala to! Ikaw ba ay isang OFW at ikay hirap nang magpadala ng pera? Kung saan pipila ka pa, lalabas ka pa ng bahay sa halip na nagpapahinga ka na lang. Buti na lang may TapTap Send. Ito ay isang remittance application kung saan sobrang sigurado ka rito. Ito na ang gamitin mong application para makapagpadala ka sa inyo ng safe at walang halong scam. At may konti din ako regalo sa inyo. Once na ginamit mo ang promo code ko na Makagago, meron kang libreng $20 sa una mong pagpapadala. Ito ang iba't ibang bansa kung saan merong TapTap Send. I-try mo na. Anyway, mga kahombre ko, wala pa ho siya sa city jail. Siya ho'y nasa loob pa ng himpilan ng ating mga mahala CIDG, mga kahombre ko. So, lilipat lang ho to matapos ang 1 linggo o 2 linggo at hindi pa siya nakakapag-bail. More bash, more cash. Baka inyong nakakalimutan. July 30, nag-post na ako. Binabaan na po ng CIDG Cavite ang shop ni Boy AC Garage. Akala niya joke lang, no? Real talk yarn. Totoo yan, mga kahombre ko. Totoo yan. Legitimate source ho yan. Ano nangyari after few days? Bang! Life behind bars. Totoo yan, mga kahombre ko, di ba? Galing ho yan sa mga super legitimate sources. Talagang nadali ho ng CIDG ang ating kaibigan na si Boy AC Garage. Sa'yo na. Shoutout kay Sir. Mag-ingat ka palagi. Yan. Geng. Hindi na ho natin, mga kahombre ko, ipapakita dito kung sino man ang sinashoutout niya na official. Hindi ako sure, hindi ko alam, mga kahombre ko. Wala akong idea, wala tayong idea. Pero, mga kahombre ko, alam naman natin na sana lang, no, even yung mga officer dyan, no, na nagbabantay even sa loob ng himpilan, sa loob ng kulungan, alam nyo na may pangalan itong tao na ito, tama? Bakit kailangan nyo pang videohan? Mag-iisip kayo, paano to nag-circulate? Paano na yung maganda circulation dyan? Ang ganda ng circulator! Oh, circulation ang ganda! Oh! Diba?
Nag-circulate ho ngayon itong katarantaduhan ni Boy AC Garage, mga kahombre ko. So, nakakaawa din naman kung titignan nyo kasi una sa lahat, wala namang pahintulot na ipopost ito sa social media. Ngunit, anong magagawa natin? Social media is the strongest tool ever that we have. Di ba? Tulad niyan, nag-circulate ho ito kung saan-saan group chat, group messenger, wala tayong magagawa. Lalabas at lalabas. Ngayon, kung tunay nga na may dunong ang mga officer sa loob ng himpilan, dapat hindi na kayo nag-video. Mapapahama kayo niyan. Lalong-lalo na at hindi naman pwedeng mag-video sa loob. Diba? Lalo na't sikat itong tao na ito. Alam mo yan, kaya nga nagpa-shoutout. Tapos ang gagawin mo, ikakalat mo. Kinakabahan yan. Kinakabahan yan. So lumabas na ho mga kahombre ko, yung kanyang tinatagong mugshot mga kahombre ko. Actually, hindi ho ako naglabas nito. Nakita ko lang ito kung saan-saan sa social media mga kahombre ko. Kasi alam naman natin na hindi ho maganda. At hindi ho po pwede na maglalabas ka ng mugshot ng ibang tao. Although ito ay isang public document, still hindi mo siya pwedeng ilabas ng ganun-ganun lang. Pero syempre mga kahombre ko, ito ay naaayon lang sa nangyari ngayon na kumbaga ay lumabas siya sa social media. Eh di syempre, shinare na rin natin. Respeto na lang din sa kanya, hindi ko inilabas yung kanyang kaso. Kaso lang mga kahombre ko, sasabihin ko na lang sa inyo. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Itong kanyang kaso, mga kahombre ko, ay meron hong kinalaman sa tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mga kahombre ko. So, ibig sabihin ho nito, nahaharap siya sa illegal possession of firearms and ammunition. Ibig sabihin, mga kahombre ko, meron siyang baril na illegal, no? At meron din siyang mga bala na illegal. Kasi, mga kahombre ko, para ho dito, kakailanganin mo ng LTAP. Diba? Kailangan mo ng license to own. Gun registration, tas yung tinatawag na permit to carry. Para magkaroon ka ng legal na isang baril. Okay? Ganyan ho yun, mga kahombre ko dito sa Pilipinas. Ako ay swerte kasi meron akong ganyan, mga kahombre ko ha. So, syempre, this is for my safety. Kaya ako rin alam, okay? At mahabang proseso ito. Mag-e-exam ka dyan, maghihintay ka. Basta, mga kahombre ko, mahabang proseso ho ito, mga kahombre ko ha. Hindi ho to binibigay lang ng libre. Ito ho, literal na medyo may gastos din. Pero at the same time, meron ding exam dito. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng barel o ng bala, mga kahombre ko, hanggat hindi ka pumapasok sa tunay na proseso na ibibigay sa'yo ng Camp Crame, mga kahombre ko. So, hindi ho lahat pwede magkaroon ng barel, mga kahombre ko. Hindi ho ganun. Imagine niyo, isang barel, 3 na agad ang lisensya ko. Ha? So, yung pangalawa kong barel, actually, ganun din. Ang saklap niyan, mga kahombre ko, napakahirap po niyan. Kaso, syempre, kung gusto mo talaga at kailangan mo talaga, okay yon, mga kahombre ko. Anyway, ano ba ang pwedeng kaharapin dito ni Boy AC Garage, mga kahombre ko, ha? Hindi nila na-disclose kung ito ba ay isang delikado o parang mga rifle, mga gano'n na barel, mga kahombre ko. Kasi kung ito ay pistol lang o basta maliit na kalibre lang na barel, meron tong bail, no? Pero mga kahombre ko, kung medyo malaking caliber ho ito, maaari hong walang bail to. At saka syempre, depende rin mga kahombre ko sa bilang ng ammunition. Ha? Kasi bawat isang tao, mga kahombre ko, meron din huyang bilang na pwede ka lang magkaroon, okay, ng bala, okay? Kapag kumuha ka ng mga lisensya na to. So, hindi ho talaga madali, mga kahombre ko. To tell you the truth, isa ho to sa pinakamahirap na mga lisensya na makuha, mga kahombre ko. Meron din ho itong kulong. Tulad ng kapag ito ay low-powered na barel ang nakuha sa'yo, prison mayor in its minimum period to medium period, 6 years and 1 day to 12 years. So kapag medyo small, light lang, mga kahombre ko, talagang meron pa rin. In short, pwede mo siguro ipaglaban ng bail mo dito. Pwede naman, no, kapag yung small arms. Pero mga kahombre ko, mahirap ho ito, ha? Kasi parang ang nakasulat talaga dito, prison mayor, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, talagang kulong ka dapat. Kasi mga kahombre ko, delikado ho ito. Papaano na lang kung uminit ang ulo mo, ilabas mo agad yung baril mo.
Delikado ho yun, mga kahombre ko, di ba? Kasi nga, wala kang tamang neuro exam. Wala kang tamang gabay mula sa kamkrame sa PNP. So, papaano mo malalaman kung papaano mo dapat panghawakan ang responsibilidad mo pagdating sa baril? Diba? Mahirap yon mga kahombre ko. So, tama lang to na gantong kabigat ang pataw na parusa para sa mga hindi susunod. Diba? Mahalaga ho yan mga kahombre ko. Grabe ho ito. Makikita ho natin mga kahombre ko na itong pinost ko na good news. Binabaan na po ng CIDG Cavite ang shop ni Boy AC Garage. July 30 ko pa ho ito pinost mga kahombre ko. Makikita nyo dito. Now, incredibly, mga kahombre ko, talaga hong sa mugshot niya ang nakasulat ay July 30. Ibig sabihin, na-apprehend ho siya talaga nung araw na yon. Anyway, mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, isa lang din ang ibig sabihin. Nagkamali din ako doon sa sinabi ko doon sa last content ko. Kung saan sinabi ko, mga kahombre ko, na nag-aksaya, nag-oras yung matandang magreklamo doon sa programa. First. Pangalawa, nag-aksaya yung host ng programa upang kumausap ng abogado o ng mataas sa LGU kasi ending, tinarantado lang sila ni Boy AC Garage. Oh, di ba? Ayan yung problema. Because, mga kahombre ko, dapat kasi, itong mga ganitong klase ng problema, hindi ito for content lang, for hype lang. Pag may views, tuloy. Pag wala ng views, wala na. Kasi tulad niyan, hindi ba nakakahiya yung hiningian ng tulong ng programa na to, na mataas daw ang posisyon doon sa LGU na yon? Bakit ito? Unbothered. Nothing happened. Hindi ba sa mga gantong klase ng sitwasyon, nahaharap sa sobrang tinding kahihiyan ng mga taong nasa posisyon sa bansang ito? Pagka lang kausap mo online, kausap mo sa interview, okay, gagawa. Bakit ganito? Ayan o, wala. Nothing happened. Ang saya niya. And now, patuloy na lang niya ulit gagawa yung usual niya ginagawa. Unfair naman para sa mga ibang buy and seller na kompleto de papel. I don't know. Diba? Incredible, mga kahombre ko. Incredible to. Kung gusto nyong seryosohin kayo ng mamamayang Pilipino, pakitaan nyo ng pangil. Diba? O, nasa na? Wala na. Tapos na, diba? O, tapos na yung hype. Finished. Now, his life continues and yung credibility ng mga Pilipino, lalong babagsak sa inyo. Na parang niloko lang, no? Parang niloloko lang ni Boy AC ang LGU ng Cavite. Kasi parang wala lang nangyari, di ba? Ganun kasi yung palabas niya sa social media. Tandaan niyan, parang ang saya niya, unbothered, wala nangyari, di ba? Pero mga kahombre ko, as we can see, merong nangyari. Ibig sabihin, mga kahombre ko, sineryoso nila yung reklamo ng isang netizen. Which is a very, very good thing, mga kahombre ko, para at least, di ba? Hindi pa marisan ng ibang buy and seller na nag-iisip ng kung ano mang katarantaduhan ang tao na ito, mga kahombre ko. It's very important too. Ngayon, mga kahombre ko, kung ito ay dahil lang sa business permit, hindi ho siya makukulong. So most probably, mga kahombre ko, isi-search warrant siya bang nahulihan ho siya ng mga barel at mga bala. Now, makikita natin, mga kahombre ko, na it's been almost a week now and hindi pa siya nakakalabas. Masama ho itong pangitain, mga kahombre ko. Masamang pangitain ito. Kasi, ibig sabihin, medyo nahihirapan si Boy AC Garage, mga kahombre ko. Alam nyo, mga kahombre ko, no? Itong tao na ito naman, kahit papano, may idea naman dapat talaga siya, no? Sa negosyo. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ganito, no? Ang utak niya. Ba't niya pa kailangang haluan ng katarantaduhan ng negosyo niya? Alam nyo, ang ganda na sana ng buhay ng hayop na to, mga kahombre ko. Kasi bakit naman, di ba? Okay naman siya, eh. Meron naman siya negosyo, kumikita naman siya, sikat naman siya sa SOCMED. Ano pa bang kailangan? This is a dream for almost every people, mga kahombre ko, no? Na nandito sa sitwasyon na to na gustong maging sikat o magkaroon ng something special by doing this buy and sell thing. Kaso lang, mga kahombre ko, di ba? Para mangyari to sa'yo, ibig sabihin, napakalaking tarantado at gunggong mo, di ba? Tama na nangyari ito kay Boy AC Garage, mga kahombre ko, di ba? Pero again, makakalaya ba ito
Siguro mga kahombre ko, sa susunod na mga linggo, pwede naman. Kung meron at meron mag-aasikaso, no? Kasi for sure, mas mataaso ang tsansa na medyo available to mga kahombre ko, ha. Pero, kailangan nating makita. Hindi ko rin alam eh. Wala akong idea kung ano ba to, available ba to or hindi. Pero mataaso ang chance na available to. Lahat naman ng kaso halos sa Pilipinas, no? Nasa 90% ay available mga kahombre ko. Pero pag medyo minalas-malas ka at non-available ito, doon ka na madedelikado. Ulol, gago, wala na to. Makikita ko natin dito mga kahombre ko, no? Na siya'y nagpo-post pa rin. Alam niyo mga kahombre ko, deceiver moves ho yan. Kung saan pinapakita niya dito na kesyo okay siya. Walang nangyari guys. Relax lang kayo. Safe ako. Hindi ako nakakulong. Layang-laya ako. Kumbaga, di ba? Kasi makikita nyo, ilang araw na siyang nakukulong. And yet, hindi pa rin lumalabas, no? Yung kanyang pagkakakulong. Kahapon pa lang mga kahombre ko, di ba? Nung naipost natin. At naipost ng mga netizen, etong kanyang mugshot. Doon pa lang lumabas na, ayo nga, no, nakakulong na nga si Boy AC. Ngayon, mga kahombre ko, makikita rin natin, no? Eto na yung totoong sitwasyon. This is the sign of desperation. Kasi nakakaawa rin naman. Kailangan talagang mag-move forward ang negosyo niya. At syempre, matalino rin yung nag-handle, mga kahombre ko, ng kanyang Facebook kasi pinatay niya ang mga comments, mga kahombre ko, para hindi na lumabas, no? Hindi sana lumabas na nakulong si Boy AC. Mga kahombre ko, alam niyo, napakahirap na ho niyang lagpasan. Lalo na at internet will make you, but internet can kill you too. So, wala na to mga kahombre ko. Crazy ho ang labanan sa internet. Alam niyo yan, no? Madumi. And it can happen to me too, ha? Hindi lang ho ito kay Boy AC. Kaso lang, mga kahombre ko, syempre, inaayos naman natin ang buhay natin, di ba? Hindi naman tulad nito na hanggang ngayon pala, gumagawa ng mga kabalbalan at katarantaduhan. Hindi ka naman makukulong, di ba? Kung hindi ka gumagawa ng katarantaduhan, di ba? So, yun lang yun, mga kahombre ko, di ba? Comments nga, mga kahombre ko, comments. Ito ang sariwa. Sariwa pa sa puwet niya, ilang araw lang yan. Baka kahit dyan sa kulungan, may madandil pa din. Galawang kulaong talaga. More bash, more bars. Ay, grabe. Sheesh, napakaangas ng moto. Ito yung literal na buy and sell. Grabing pagka-ano naman yan, Boss MG, habang oblo unbothered pa rin si Pal Coops. Wala eh. Kunwari lang yan, hindi unbothered yan, legit yan, masaklap yan. Anyway, mga kahombre ko, ano hong masasabi nyo sa kinahantungang disgrasya ni Boy AC Garage, mga kahombre ko? Kayo ba'y nag-e-enjoy or kayo naman ay nalulungkot sa sinapit ng ating kaibigan na si Boy AC Garage? Ako sa totoo lang, mga kahombre ko, I don't wish this guy a bad luck, but I wish him na matutuman lang. Kasi tigas ng ulo eh. Pero hindi naman matututo yan. Kasi sa tingin ko, mga kahombre ko, yung mga ganitong klase ng mindset, sa tingin ko, the more na titirahin mo yan, bibigyan mo yan ng fame, the more na mas tataas yung ego niyan, mga kahombre ko, na eto na, strong na ako, kita mo, nakulong na ako, na mugshot na ako, lahat na, wala nang mangyayari wala nang kulang sa akin. Sa tingin ko, ganun siya, mga kahombre ko. Pero, I don't know. Sana naman iba yung mag-reaction niya ngayon, no? Sana naman yung tipong, ayoko na makulong, aayusin ko na ang buhay ko. Aayusin ko na ang negosyo ko, itutuwid ko na ang lahat. Total, may followers pa rin naman ako. Di ba? Baka sakaling mas ayos yun, mga kahombre ko, di ba? Yun lang naman, mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!